Hoy, nagkakabentahan na daw. Alam ko. Ayan nga mga kabayan, ilang oras na lang po at buboto na tayo. Pero nabasa ko kasi yung post na yan. Grabe, no? Bibigyan ka ng 5,000 for 3 years. Dapat natipid mo yan. Oo. Diba? Pero, per day pala, ganyan lang ang halaga mo. Ay, yun lang pala ang halaga mo. Ang cheap. Centavos lang. Cheap. Eh, paano kung hindi naman 5,000 ang natanggap mo? Ah, magkano? Mas lalong chipipay. Ah. Pero ayan nga, maabat ng helmet. Iskuday. Kahit isang araw lang, kahit isang, Jugapar ha, kahit isang minuto lang. Huwag naman kayo magpakatanga. Diba? Kasi, kung hindi kayo boboto ng tama, eh wala, patuloy pa rin ang ganitong ganap. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban at sinabi niya po ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang
nagsusolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Oh, ayan yung banat ni Madam Sara Duterte, Pichugapur. Isang araw, na hindi nga siya ang problema ng bayan, hindi naman daw Duterte ang problema ng bansa. Pero, Sino ang problema? ayun nga. Teka lang. Saan ba nag-umpisa ang destabilisasyon? Diba? Saan nag-umpisa ang pagkawatak-watak ng unity team nyo? Diba? Nung naungkat ang Confi Funds. Nung naungkat sa Mary Grace Piatos. Diba? Grabe pala, no? Yung mga laptop, yung mga panis na gatas, yung mga Nutriban, nakakaloka talaga. Pero, galing na nga yan sa bibig ni Madam Sara Duterte dati. Na wala naman talaga siyang alam in terms sa education. Diba? Ano ba wala alam siyang niya? background in terms sa edukasyon. Ano alam niya? Ayan, mag-rant. Magpiatos-piatos dyan. Pero ayan nga, mga batang helmet, kung hindi kayo pupoto ng tama, wala, patuloy lang yung ganito. Paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot. And, Diyos ko dahil, sa mga sinasabi niya na para kay Nino, Pichugapur, para sa kanila. Para sa pamilya nila. Para sa isang pangalan. Lagi nilang ini-insist, lagi niya sinasabi na kinidnap daw ang tatay niya. Kinidnap ba yung Pichugapur? Hayahay sa loob ng aeroplano? Oo, pinakain naman. Yes, at may due process. Oo. Diba? Nakakaloka May na ransom talaga. ba? Wow! Wala mong ransom, di ba? Kaya nga, di ba pag ang kinidnap, may ransom money para mabawi mo? Oo. Ito, nasasakdal dahil sa kasalanan. Oo. May mga kaso. Magkaiba yung kidnap, Pichugapur. Diba? Pwede naman mag-isip. Pwede naman magsabi ng totoo. Pwede magsabi ng totoo. Kaya kayo mga bata helmet, yung mga blind supporters dyan, yung mga talagang umiidolo, mag-isip-isip kayo. Kasi at the end of the day, hindi naman din kayo mapapakain ng mga yan. Matutulungan ba kayo araw-araw? Hindi. Kayo nga yung una nagre-reklamo na ang hirap ng buhay. Kaya nga kayo nagpunta ng Maynila eh. Oy, ang May dami. kilala ko eh. Pichugapur, ito hindi sa sina-generalize ng mga bata helmet ha. Hindi Pero naman. ang dami kong napapansin ngayon, ang daming mga vloggers sa Carriedo. So, kaya po, O, ba't nandun? binavlog yung mga food stall doon, Oo. mga Bisaya vloggers. Oh. Wala na bang ma-vlog sa lugar nyo at nandito kayo sa Maynila? Bakit? Nandito kayo sa Metro Manila? Ba't kayo nagpuntahan dito? Ang dami nila, mga kabatang helmet. Hindi sa generalize natin, hindi sa inaano natin eh. Pero, naoobserbahan natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Oo. Ang dami nila, Pichugapur. Ang dami talaga. Kahit sa Comsec, ng mga vloggers na galing sa Bisaya, ang dami nagsasabi doon na, bakit dito kayo nagpunta? Bakit dito kayo nagva-vlog? Kaya nga. Bakit ginagatasan nyo itong mga nagtitinda? Kumikita sila eh. Oo naman. Kumikita sila. Pero ayan nga, mga batang helmet. Dahil maging mapanuri tayo, maging matalino tayo kung gusto talaga natin na umangat ang buhay natin. Kung gusto nyo ng pagbabago, baguhin nyo na. Ito yung sa Pasig, hindi swerte ang Pasig eh. Hindi swerte ang mga Pasagenyo. Naging matalino sila sa pagpili kay Vico Soto. Ginamit ang utak. Naging matalino sila, kaya sila sinuwerte ng ganon. Hindi sila swerte kay Vico eh. Oo, kasi yung sinuwerte, di ba, parang binigay lang. Binigay lang. Naging matalino po sila sa pagpili. Kaya ito yung nararanasan nila. Nakaginhawahan sa Pasig, di ba? Kung gusto nyo maranasan din yun, maging matalino po tayo mamaya sa botohan. Skuday, no? Pichugapur, nakakaba. Pero, ayan, tuloy lang ang laban. And kung gusto mo video ito, huwag kalimutan mag-subscribe.
subscribe at click ang notification bell para like updated sa tamay na upload ko namin ng video. Kita-kita na lang tayo mamaya! Comment na rin kung masasabi nyo sa video na yan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa boy nyo, helmet din ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, at chipipay ng mga tumanggap ng pera, ha? Oo, yan ang gagastusin nyo per Senta day ako. for 3 years. At yan lang ang halaga mo. Yeah. Sentimo. Yan lang ang halaga mo dun sa politiko mo. Tapos yung politiko mo, sweldo ng 250,000, 300K. Oo. Tapos meron pa siyang mga allowance pa. May pa-aircon pa kayong buti. Oh.